Hello mga pinatibay! Hi vlog! Welcome to my guys! Namiss nyo na yan, no? Yung mga pinatibay sa inyo ba? Hi vlog! Welcome to my guys! Yan na naman yan, namimiss nyo pa? Diyos ko! At ito nga ga-order sa akin si Ma'am Katana. Si Ma'am Katana is matagal ko na talagang, customer. Yung alam mo yun, no? Ay, hindi masarap yung cake mo. Paulit-ulit sila umu-order sa cake ko. At yun na nga, yung gusto niya yung kulay black tsaka kulay silver talaga. Sabi ko nga, ang pait nun kapag yung black talaga na black. Nakita niyo yung sample ng cake ni Ma'am. Ganong black daw talaga ang gusto ni customer. Sabi ko nga, hindi nila makain yun kapag sobrang black na rin naman yun. Pero ito nga, nagawan ko ng paraan. Ginawa ko muna siya. Mamaya ko na i-explain sa inyo kung paano ko ginawa yung black na gusto kasi talaga ng magbe-birthday. Ayaw ko nga sanang gawin kasi nga, di ba? Lalo na yung silver din. Kapag nasobrahan din kasi yun ng airbrush, ang mangyayari talaga is papait talaga yung icing. Pwede yun, scrape nila yung icing, tapos pwede nilang kainin. Mas maganda pa rin na hindi lang tayo yung, iniisip nyo pa rin yung magiging, ano ba ni customer, yung magiging expectation niya. Kung ayaw niya, edi mas maganda, di ba? Mas mabuting hindi sila nagugulat, at least nag-expect na sila ay kapag kinain namin yung cake mapait to kasi nga yung kulay is so yung parang yung dark na dark. Kapag dark na dark yung kulay talaga ng mga cakes ninyo, ibig sabihin yan may tendency talaga na papait talaga yung mga icing ninyo. Kaya ako kahit hindi ako kikita, basta na-explain ko sa kanila at halimbawa hindi na nila ituloy yung order, okay lang sa akin. Kaysa naman di ba pahiya na naman tayo. Nag-expect silang matamis yung cake, yung pala mapait, di ba? Mahirap naman, di ba? Masabi pa sa atin. Pero yung Katana naman is, ano na siya sa akin ga, matagal na sa aking customer. Siguro ilang taon na to ga. Nakalimutan ko na, tapos mapupunta pa dito sa bahay ga, umorder talaga yan sila ng cake. Tapos ako sa kanila, nag-suggest nga ako sa kanila ga, at ang nakakatuwa lang is, okay lang naman kay Ma'am Katana, yung sabi niya nga sa akin na, ikaw na bahala, parang gano'n, ikaw na yung marunong naman sa ganyan, sa ganito. Tapos sabi nila anniversary daw, silver anniversary. Kaya ang gagawin daw nila is kung pwede raw, sabi ko nga wag na silver Ma'am kasi 'di ba mahal din talaga yung presyo din talaga ng silver. Bibili pa ako ng Luster Dust or Chef Master. Yung Chef Master agad 600 pesos yung isang ganon, di ba ga? Kaya sabi ko bibili pa ako noon. Tapos yung cake natin 700 lang or 500, di ba? Mahirap naman. Tapos ang expectation dito ni Ma'am Katana is 7x4 lang talaga sa presyong binigay ko sa kanya. Pero ang nilagay nga namin is 8x4 or 8x4.5 lang ito ga. Mga ano na to, pang 950, 990 na to yung price na to. Pero nga sabi ko okay lang naman kasi nga matagal ko ng customer talaga to si Ma'am Katana at mabait naman talaga siya kausap, mabait na customer, walang kahirap-hirap kausap. Maging sa pagbubuk ga, napakadaling kausap ni Ma'am Katana. Kaya ang nangyari dito ga, sabi ko, Ma'am, baka papayag kayo na kulay puti yung gagawin na lang natin. Tapos sabi niya nga kulay puti na lang. Tapos sabi niya, lagyan na lang sprinkles na silver. Sabi ko, sige, lagyan ko na lang ng drudges kasi yung sprinkles, diba ga, mahirap makahanap din ng sprinkles na silver. Kaya sabi ko marami akong drudges na silver, pwede ko naman doon sprinkles lang sa sa taas. Tsaka mas paborto ga kasi mas mahal talaga yung drudges, di ba natin? Tapos sabi ko nga hindi ko magagaya yung vintage talaga nila Ma'am kasi nga hindi ako marunong hindi talaga ako marunong gawag 5-5. Kaya sabi ko ito nga ginawa ko talaga, I tried my best talaga na magaya yung cake nila. Sana nga sabi ko ma-satisfied man lang si customer sa sa cake na yan. Kasi yan ang talaga yung kinaya ko. Hindi ako tumatanggap ng mga vintage na design kasi hindi nga ako marunong mag-pipe. Nanginginig yung kamay ko. Mabuti nga ngayon is nabawas-bawasan kasi nga di ba nag-gloves na ako. Hindi ako maya-maya basa ng tubig. Hindi napapasma yung kamay ko kahit papaano naging stable na ng konti. Kaya siguro ngayon kahit papaano pag nagpa-pipe ako ga, nakukuha ko yung mga design na konti lang naman, hindi ko talaga magagaya yung mga gusto talaga ni customer. Kaya ako kapag tagilid ako sa design na hindi ko kayang gawin, lalo na piping, ini-explain ko na agad kay customer, Ma'am, hindi ko talaga magagaya yan ha, hindi ako magaling sa ganito, hindi ko kayang gayahin talaga yung cake na ganyan talaga kasi nga alam mo ba, ako natatakot talaga ako na, alam mo yung mataas yung expectation ni customer, tapos kukunin ko lang talaga yung mga order nila, di ba? Tapos, yung pera lang talaga iniisip, di ba? Ayoko rin naman ng ganun talaga. Kaya sabi ko, mas mabuting hindi nga ako kumita, at least hindi ako nasira sa tao. Yun na yun. Yung pera kasi nga madaling kitain, pero yung tiwala ng tao, tsaka yung expectation nila is mahirap yan. Alam mo, umorder sila, tapos ginawa mo, tapos hindi mo nakayanan. Tapos yung tiwala na yun ga, never na yan sila babalik sa iyo. Tapos yung tiwala na yan, minsan lang yung tao kasi magtiwala sa tao talaga ga. Kapag once nawasak mo yan, never ka na nilang pagkakatiwalaan ulit. Diba? Ganun yon. Kaya ako, pag nakita ko yung cakes na hindi ko kaya, sasabihin ko talaga, ito lang yung kakayanin ko, hindi ko talaga ma-achieve yung ganitong design, diba? Kapag nag-okay sila, okay ma'am ha, basta ha, yung inaano ko sila, yung parang siniset ko na yung utak nila na yun lang talaga yung kaya ko, wag sila mag-expect ng sobra-sobra. Kasi hindi naman talaga ako ganun kagaling talaga na
na yung mga, alam mo yung mga, yung mga artist talaga ng mga kamay, di ba? Hindi ko nagkakaya yan. Tapos ito ga, sa itim na to, ginawa ko siyang gray. Kasi nga, bakit? Kasi kapag i-sprayhan ko siya ng kulay puti, kapag in-sprayan ko na siya, ay, kapag puti lang yung icing, tapos in-sprayan ko siya ng black, may mga puti-puti pa rin na naiiwan. Kaya ang ginawa ko, kinulayan ko muna yung icing ko, yung whipped ko ng kulay gray, para once na nag-airbrush na ako, hindi na masyadong marami. Kaya sabi ko, hindi na masyadong papait yung ating icing. Sana nga hindi siya pumait talaga. Hindi ko tinikman eh. Kasi nga, bukod sa itim na yung ngipin natin, nahirapan ako mag-brush kay bago ako bagong pa-adjust, kaya sabi ko, wag na ako magtikim ga. Pero alam ko, may konting pait ito lang ga. Tapos ang ganda-ganda ng portable na airbrush na yan, binigay ng Baking Home Depot. Thank you so much, Baking Home Depot. Ma'am Cathy, thank you talaga sa pagpapadala ng ganyang airbrush. Sobrang laking tulong sa akin, guys. Napaka-convenient gamitin, napakadaling gamitin. Hanapin ko yung link nito ga, hanapin ko yung link sa Baking Home Depot. Tapos while waiting naman, kasi yung number 21 ga, yan yung number 21 is kinat pa ni Daddy. Si Daddy yan yung nagkakat ng mga ganyan. Di ba? Ang ganda rin. Ayan ang expectation, syempre, at syempre ito yung aking reality. Nakita nyo na expectation kanina, di ba lang ga? Maganda din ba yung ginawa ko kahit vintage? Ngayon ay, nag-download ako ng Masaya Game. Kapag mag-download kayo ng Masaya Game, punta kayo sa mga video ko sa comment section, nandun yung link ng Masaya Game na to. Kapag nag-download kayo nito lang ga, meron siyang 7 pesos agad, pampuhunan mo. Sa paglalaro pala nito lang ga, syempre alam nyo kung paano nyo kontrolin yung sarili niyo. Kasi nakaka-addict talaga yung ganitong mga laro lang ga. Ilalagay nyo lang yung cellphone number nyo, at syempre yung inyong password. Verification code, yung doon isi-send doon sa number ninyo. Pwede na tayong maglaro. Ayan na po. At syempre may free draw sila. Pindutin lang natin. Okay, tapos na yung free draw natin. Ayan, pwede kayo mag-cash in ng 15 pesos, pwede kayo mag-cash in ng 55 pesos. May 6 pesos tayo. Ilalaro natin yan ng, meron silang Dragon Tiger, Toast Coin, ganyan-ganyan. Marami sila dito mga palaro lang. Pero syempre yung aking pinaka-paborito is Solar Game. So excited na ako ga. Wait lang. Pula lang naabutan ko ga. Sorry naman. Ayan yung pula. Oh, panalo tayo ga. May panalo tayo. Additional tayong piso. Lang, piso ulit. Piso sa green. Oh, ito na nga natin, try natin kung mananalo tayo sa green. Nakakatakot kasi magtaya ng malaki talaga. Sakto-sakto lang ga, yung aliw-aliwan nyo lang. Ay! Talo ako ga! Ayan, natalo ako. Tingnan natin. Try nga natin. Ready? Ay! Nanalo ko ang 2 pesos ko! May pera na kayong naipon, pwede nyo namang i-cash out gamit yung inyong mga Gcash. At syempre, maging responsable kayo sa perang pinaghirapan ninyo. Kaya ano pang inaantay nyo, pwede na kayong mag-download ng Masaya Game. At dalawa na mananalo ng tag 300 pesos pambili ng bigas ninyo at pang merienda ninyo lang.